Welcome to my YouTube channel. I am May. I'm a wife, a mother. So in this channel, I create Christian videos where I can share my daily devotion, where we can seek God when we can go closer to God, because yun yung intention ng Panginoon, makasama natin siya. So let keep on praising Lord here on earth during the season kung saan minsan nahihirapan tayo, minsan masaya tayo. Let's all continually praise and worship our God. So here is my devotion for today. I just want to share it to you sa Matthew chapter 13 verse 15, where sabi dito, through Jesus, therefore let us continually offer to God a sacrifice of praise, the fruit of lips that openly profess His name. So during the hard season of your life, kung saan yung pinaka rock bottom mo na experience mo, or if you feel lonely or feel alone, you can always worship God. Actually, dun mas nalulugod ang Panginoon. Doon mas natutuwa ang Panginoon. Kasi sa mga panahon na wala na tayong malapitan, na wala na tayong magawa, sa panahon na hindi na natin alam yung gagawin, sa panahon na labis tayong nahihirapan, all we have to do is to surrender it to God, to believe in God, and to praise God. Because we all know that we are victorious. Na tayo ay pinagpala na ng Panginoon. Na ang kailangan lang natin para mangyari ang mga bagay na para sa ikabubuti natin na mas better is mas lumapit tayo sa Panginoon. Kasi ang Panginoon ang gagawa ng paraan para masolusyonan siya. I remember the days kung saan I gave birth to my son. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Hindi ko alam kung paano magpalaki ng bata. Hindi ko alam paano yung resources, paano yung provision, paano ko palalakihin ng may takot sa Diyos, paano yung everyday needs na masusustain. Ang daming paano, ang daming worries, ang daming tanong sa isip ko that time. But God is good. During that hardship, the moment na ipapanganak ko pa lang yung anak ko, yung hardship, yung pain, na hindi ko alam kung paano i-explain, na talagang kung mas pwede lang sabihin na excruciating pain, yung sobrang sakit ng pain ng during the labors, yung pain na hindi mo talaga kayang i-bear, pero isang panalangin lang sa Panginoon at worship sa Panginoon na kaya niyang solusyonan kahit anong problema. And God is good. Na-deliver ko yung baby ng normal, and God is good in my life, kasi during the hardship na kung saan hindi ko alam, may doubt ako sa buhay ko kung paano palalakihin yung mga anak ko, yung panganay ko during his toddler years. Hindi ko alam kung paano, pero mabuti yung Panginoon, kasi during yung Panginoon, napakabuti niya, kasi during ng mga panahon na hindi ko alam, I chose to praise God, to worship God. Itinataas ko siya sa panahon na namang problema ako, sa panahon na nahihirapan ako, sa panahon na hindi ko alam yung gagawin. Patuloy kong tinataas ang Panginoon sa buhay ko. Patuloy akong naniniwala sa Kanya na kaya niyang palakihin ang anak ko. And God is good, kasi 15 years old na siya at patuloy siyang iniingatan ng Panginoon. Kasi nandun yung tiwala, yung obedience at comfort ng Panginoon na ibinibigay niya sa akin. Yung tiwala ko sa Lord, yung obedience ko na maging mabuting ina. Although hindi ako perfect na mom, hindi ako perfect na mother, hindi ko masasabi na 100% naging mabuti ako. Meron pa rin akong pagkakamali, pero napakabuti ng Panginoon. Kasi yung mga times na nagkakamali ako, patuloy niya akong kinukorek, patuloy siya nangungusap, at patuloy niyang tinutuwid yung mga mali ko sa buhay, na parang na mayroon akong counselor sa buhay ko. Yung relationship ko sa husband ko, ang dami naming struggles, ang dami naming pagkakaiba, pero once you're living na si God yung center ng marriage nyo, hindi mo nakikita yung pagkakaiba nyo. Nakikita mo yung kaputihan ng Panginoon, kung gaano pinatawad ng Panginoon,
kung gaano ako pinatawad ng Panginoon sa mga kasalanan ko, ganun yung pagpapatawad ko sa Kanya. Kung paano inalay ng Panginoon na dapat tayong mga babae nag-surrender tayo sa mga asawa natin. That we as a wife don't make big decisions in the family. Na tayo talaga ang helper ng ating asawa. Na tayo ang tumutulong sa kanila every time na nahihirapan sa kanila. Father is the lead provider of the family, kung saan siya yung gumagawa ng mga decision. And all we have to do as a wife to help them. Tulungan natin sila. At napaka-importante na ang asawa mo, ang husband mo ay mayroong takot sa Diyos at may pananampalataya. May sariling relation sa Panginoon. Kasi we as a Christian should married with equally yoke, kung saan pareho tayong believers kay God. Kasi kung tayo ay mag-aasawa, magkakaroon ng husband na hindi naniniwala sa Panginoon, it will be a lot of struggle. Believe me, napakahirap pag ang husband mo ay hindi naniniwala sa Panginoon. Kaya I'm so thankful that the Lord is good, kasi inalaw niya and I listen to His voice na magkaroon ng husband na kung saan naniniwala sa Panginoon. Iba. Although we don't have yet the material things in this world, but yung assurance ng Panginoon na gagabayan ang family namin from our generation hanggang sa mga generation na susunod pa. Iba yung comfort and peace na binibigay ng Panginoon. So if you right now experiencing struggles, hardship in life, if you feel doubt, anxiety, seek God. Basahin mo yung Matthew where God can comfort you. Basahin mo yung assurance ng Panginoon na bibigyan kanya ng fruitful and bountiful and yung buhay na kung saan pagpatuloy mo lang itinataas ang Panginoon, magkakaroon ka ng prosperous life, magkakaroon ka ng eternal life, kung saan makakasama natin ang Panginoon barang araw nang wala ng sakit, wala ng hirap, kung saan nandun na tayo. Ang gagawin lang natin magpuri sa Kanya. All we have to do is to surrender it to God, to believe in Jesus, that He died on the cross, paid all our sins, and nabuhay siyang muli para iligtas tayo at bayaran ang lahat ng kasalanan natin. Dahil sa pagdurugo sa blood ni Jesus, doon nakita na tayo pinatawad na ng Panginoon, na ang Panginoon natin, ang Diyos natin ay hindi na tumitingin sa atin as makasalanan, kundi nakikita niya na si Jesus. Through Jesus, si Jesus na nakikita natin. Once we accept Jesus as our Lord and Savior, nasa atin na si Jesus. Ang Diyos ay tumitingin na sa atin. Ang tingin sa atin si Jesus. At tayo tinawag na kanyang mga anak. Napaka malaking pribilehiyo yun na tawagin tayong mga anak. Imagine, tayong galing sa makasalanan, tayong nakagawa ng mga bagay na mali, pero patuloy tayong pinapatawad ng Panginoon dahil kay Jesus. Sabi nga, ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. Instead na magkaroon tayo na mamatay tayo spiritually, mapunta tayo sa mainit na lugar at maka-experience ng habang buhay na paghihirap. You have to accept Jesus Christ as your Lord and Savior. Pag sinabi ng iyong bibig, sabi sa Romans, si Jesus ay inyong tagapagligtas, ikaw ay maliligtas. At sasabihin mo na siya ay Panginoon, na ang Panginoon na dapat sinasamba. So I hope you learn something from my videos. I'll keep on uploading my devotion. So see you and God bless.